Napuno ka ng hate comments, minumura sa inbox, o baka ikaw mismo ang inakusahang nananakot online. Alamin natin kung kailan nagiging krimen ang social media harassment. Hindi kasi porket online, ligtas ka na. May mga batas sa Pilipinas na nagbabawal sa cyber harassment at pwede kang makulong kung mapatunayang lumabag ka. Ano nga ba ang social media harassment? Ang social media harassment ay tumutukoy sa paulit-ulit o pananakot na online behavior, gaya ng pananakot, pangiinsulto, name-calling, pagbabanta o pagsasabing ikakalat ang pribadong impormasyon. Ang mga batas natin katulad ng Cybercrime Prevention Act, Safe Spaces Act at Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang ilan lamang sa mga batas na nagpoprotekta sa atin against social media harassment. Sa Cybercrime Prevention Act, nagiging krimen ang harassment kapag ito'y ginagawa sa internet, lalo na kung ito'y may anyo ng cyber libel, cyberstalking o threats. Sa Safe Spaces Act naman, kung ang harassment ay may sexual in nature, kasama na rito ang catcalling, unsolicited messages, o lewd remarks online, ito ay covered ng Safe Spaces Act. Samantalang sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o ang RA 9262, kung ikaw ay ex-partner o karelasyon na inaabuso at ginagamit ang social media para mang-insulto o i-control ang biktima, covered ito ng RA 9262. Sa kasong Decini versus Secretary of Justice, kinilala ng Korte Suprema na valid ang cybercrime laws gaya ng cyber libel at online harassment, basta't hindi ito lumalabag sa freedom of expression. Ang mga online harassment includes pagpapadala ng death threats o rape threats, pagpapahiya sa tao gamit ang personal photos, pambabastos sa comments o direct message, impersonation or fake accounts na ginagamit para sirain ng iba, o kaya ay ang pag-post ng leaked messages or photos o kaya ay videos without consent. Depende sa kung ano ang ginawang online harassment ng isang tao. Ang maaaring ikaso ay cyber libel, grave threats, identity theft, violation of Data Privacy Act, VOWSY, or gender-based online harassment. Tandaan po natin na maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 12 taon depende sa kaso at may multa pa. Kung may malinaw na pattern ng pananakot, pagsira ng reputasyon o pagpapahiya, maaari kang magsampa ng kaso sa NBI Cybercrime Division o PNP Anti-Cybercrime Group. Kung inaabuso ka online, huwag manahimik. May batas na handang magprotekta sa iyo. At kung nagkamali ka naman, mahalagang malaman ang limitasyon ng iyong karapatan online. Ang social media ay hindi ligtas na lugar para abusuhin ng iba. May hangganan ang kalayaan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.